Problemadong isang ina na pumunta dito para humingi ng payong kapatid. Bukod sa na-solve natin ang kanyang problema, may extra good news pa si Rochelle Noguera. Aminado ako no, na may kulang ako, may balance ako doon. Sabi ko, ma'am, kasi pwede bang gagawa na lang ho ako ng agreement na magbabayad ho ako, makuha ko lang yung card kasi hindi ko naman siya mai-enroll pag wala akong card. Nang magpandemya, nawala ng hanap buhay ang asawa ni Rochelle. Hindi na nila mabayaran ang tuition ng anak sa private school, kaya't inilipat ni Rochelle ang anak sa public school. Pero dahil hindi nila makuha ang official records mula sa dating paaralan, 2 taon ng temporary enrollment ang anak ni Rochelle sa public school. So ang gusto ko lang din po talagang malaman, kahit ba gumawa ako ng agreement na magbabayad naman ako, kailangan ba po talagang hindi mo na ibigay yung Form 137 hanggat hindi po pa talaga ako makapagbayad? Ang rule ng Department of Education, ang school pwedeng mag-withhold ng the release of the transfer credentials, yan yun of a student may be withheld for reasons of suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations. So clear sa department order, pwede daw i-withhold yon. Ang patakaran ng public school, ng DepEd, no child is turned away. Yes. So walang basihan ang public school na hindi ipag-aral ang anak mo. And ang diskusyon namin ng staff ko, baka daw pag graduation na ng grade school, dun maipit. Parang Yun that problem will catch up. I think wala naman mag-object kay ate. Ang tama ba yung balance mo is 13,000 ba? 17,000, no? Kasi sa totoo lang talaga, Kuya Alan, kung tatanungin mo ako, wala ho talaga akong 17,000 sa ngayon. Yes. Sa ngayon, pero... Wala ho talaga kasi wala na po sa ngayon, akong but in 5 minutes, meron ka na. Okay? Ano bang pwede mong inegosyo nandun sa Cavite? Baka naman meron, dun kami pwedeng tumulong. Ay, ako, Kuya Alan, kahit nung nasa Purview pa po ako nakatira, habang nagtitinda ho ako ng almusal, nag-uukay-ukay ho din ho ako. Pero pwede mong ituloy? Pwede mong ituloy? Oo naman, anong kulang? Puhunan? Wala lang talagang puhunan. Ang request ko sa'yo, buuin mo yung 17,000 pag nakaraos ka na, nang maibigay mo din sa ibang tao yon. Yes pa. Okay? Yes pa. Kasama ang team ng Cayetano in Action, nabayaran na ni Rochelle ang balanse sa tuition ng anak sa dating private school. Pagkakuha ng Form 137, dinala ito sa pinapasukang ngayong paaralan ng bata para maging officially enrolled. Sinamahan din ng programa si Rochelle para makapamili ng mga ukay na gagamitin ni Rochelle para makapaghanap buhay. Dalawang bill lang yung kinuha namin. January 15 pagka February, nagtatlong bill ako. Kumusta ngayon? Naging 4 na. Sabi ko talaga hindi ko sasayangin. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin. Sa lugar ni Rochelle sa 13 Martires, Cavite, naging supportive ang mga kapitbahay ni Rochelle sa kanyang business. Pero hindi lang sa kapitbahay umaasa si Rochelle sa pagbebenta ng ukay. Masipag din siya mag-post online at mag-deliver kahit na 40 pesos na damit lang ang binibili. Tanghaling tapat, magpapahatid. 12:00, 1:00. Sige, hatid ko po kahit isang piraso lang. Sabi ganun. Talagang pagtsatsagaan mo talaga. Kasi lahat kasi dyan, nakadepende sa online eh. Kapag nakapagbenta na si Rochelle sa kanilang lugar, dinadala naman niya ang mga ukay sa kanyang kapatid sa Naik, Cavite. Basta nag-umpisa po dito siya, dito ako nagsusorting. Pag may natira dito, dinadala ko ng Naik, dinadala ko po ng Taguig. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kahit paano po, nabibenta. Kung may matira man siguro, mga 30 piraso, 20 piraso. So ang ginagawa ko doon, 10 piso na lang kasi nauna na yon. Bagsakan na lang kasi bumawi na po ako. Ang bili ni Ate Pia, tumatak sa isip ni Rochelle. Sabi niya na yung tulong na binigay niya sa akin, bigay yon. Kumita naman, nakatulong na po ako doon sa 2 tao. Kasi meron akong friend na single mom din. Nung nalaman din niya na may business akong ganun, binigyan ko rin siya ng ukay, ng bill. Kumbaga yung isang ukay na bill na binigay ko, na halagang 3,200 is malaking bagay yun sa kanya pang umpisa niya. Pangalawa nun doon, dahil yung pamangkin ko is kailangan maoperahan siya sa Los, kailangan ng blood. So kailangan magdala ka ng 4 na tao, equivalent sa 2 bags. Yung tao kasi na nahanap namin, may mga trabaho. So kailangan bayaran namin yung isang araw nila at saka yung pamasahe pakainin.
So, ako ang nagbigay ng pera doon para ibayad doon sa tao. Nagbigay ako ng 3K, pero hindi pa naman hihinto doon. Pag meron pa rin naman, bakit hindi? Dahil yung business ko nga, yung umpisa ko is bigay man, nag-share din ako. Sinishare ko din. Hindi ko nakalimutan yung sinabi ni Ate Pia na ako nang bahalang i-give ko din sa iba kung sinong nangangailangan. Malaki na raw ang ipinagbago ng buhay ni Rochelle mula nang humingi ng payo kina Kuya Alan at Ate Pia. Kung noon parang pagising ko ng umaga, ang bigat eh. Kasi una pa lang iniisip ko na nga yung sa anak ko. Pangalawa yung sa araw-araw. Pero after nga nung nag-guest nga po ako sa CIA, nagbago, sobrang laki. Magaan na sa pakiramdam. Yung alam mong pagising mo, makakangiti ka talaga. So nakakatuwa isipin na kagaya sa kanila ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia, na sa simpleng kagaya naming mamamayan, nabibigyan kami ng pagkakataon. Parang hindi ka mahiya na magkwento. Kasi nakukuha nila na intindihan ka kaagad. Napakaswerte ko rin at saka sa iba nga na nabigyan. Naramdaman ko talaga yung tulong nila na totoo talaga. Kami ang nagpapasalamat sa'yo, Rochelle. Kasi kung ano man tulong ang naibigay namin sa'yo, kitang-kita na napahalagahan mo yon at napalago mo. We're so happy about your situation. You make us very happy. Kuya Alan, Ate Pia, yes or no sa pagbabalik yan ng... Cayetano in action with Boy Abunda. Would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.